dito. Ito yung sinasabi. Pag laging pinuputol kasi yan, straight ito. Napadpad tayo dito sa isang lugar. Dito hahanap tayo ng tibig. At ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, basta may naglalaro ng baseball. Tapos, dito sa highway na to, ayan o, yan, pupunta. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ng ingay at ng Gulo, di ko pagpapalit. Ngitihin mo sa mundo. Eto tayo sa huli. At isa na namang bonsai video hunting ang mapapanood ninyo. Tapusin nyo ang video para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng mga bonsai materials. Kahit na mahirap paliitin yung dahon ng tibig Phycoseptica, pero madali lang naman dahil may gunting naman tayo. Gupitin na lang yung dahon, no? O, di ba? O, ang liit na, no? Natutuwa kasi ako sa species na tibig, Phycoseptica. Pag nag-a-apply na ako ng wiring, nasasatisfied talaga ako sa outcome ng ipinakikita ng species na to. May nakita kasi ako, itong isa na to, isis to, isis. Pero, meron ditong Phycoseptica. Ayan o, diba? Tingnan natin ngayon kung maganda ang base niyan, no? Kukunin natin kung okay, makugon. Pwede natin itong kunin. Ang bonsai hunting activity ang isa sa masasabi ko na exciting part ng pagbobonsai. Lalo na nga kung mahilig ka sa mga outdoor activities kasi makakapamasyal ka na, mapupuntahan mo yung mga magagandang lugar. Actually, hindi pa nga ako nagpupunta ulit sa mga kabundukan pero sa mga susunod siguro. At syempre, na-exercise ka dito. Ito pa isa gusto ko sa tibig malambot lang din ang ugat. Kasi nga softwood ito. Dahil nga sa kapamilya ito ng ficus. Pero siguro yung challenge kasi syempre nananatili pa rin. Una, paano mapapalit ang dahon nito? Ikalawa, paano to mabubuhay ng matagal, diba? Ito ang isa sa advantage nga pala kapag nagyayamadori kayo o yun ang ngolekta kayo ng mga ganyang materyales sa wild. Sa yamadori kasi, pwedeng makakuha ka na ng may maayos na base, trunk, tapos bubuuin mo na lang yung mga sanga. Kaya mabilis yung proseso. Tama na ang pagbobonsai kasi ay matagal at saka patsagaan. Pero kung merong mabilis na technique at proseso, dapat gawin natin. Pero syempre nasa satisfaction ninyo yan, no? Kaya sa mga baguhan, pumili na kayo ng sistema ng pagbobonsai. Tapos yung lahat ng mga napapanood niyo, kunin niyo yung gusto nyong style o yung sistema. Tapos wag nyong gayahin yung ayaw nyo, di ba? Dito sa page ko, ang mapapanood ninyo kasi hindi ako fans masyado ng grafting technique At saka yung masyadong scripted na paggawa ng bonsai. Mas more on naturalistic. Ngayon, kung gusto mo ikaw masyado kang technical, sige lang. Kung gusto mong sinusunod mo lahat ng mga rules tapos may computation pa, parang engineer, sige lang. Pero dapat nating tanggapin na hindi natin yan mai-impose sa ibang nagbobonsai din. Sabi nga, kanya-kanya ng trip yan. Titingnan pa natin dyan kung meron pa tayong makukuha kasi may nakita pa akong dahon ng tibig dito. At lubos-lubusin na natin, no? Tara! Eto tingnan natin kung anong itsura nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maghahanap kayo ng mga laging pinuputol na para may ganyan na siyang karakter di ba? Pag laging pinuputol kasi yan, nagsusupling. Kaya ang nangyayari, nag-uugat din na nag-uugat sa ilalim. Gumaganda yung base. Ito, bulok na to, di na yan kailangan, no? Di ba? Pero may magandang base to meron agad tong tapering kunin natin to. Sa tingin ko, ang hindi maiiwasan sa pagbobonsai yung malaman mo yung mga fundamentals or yung basic knowledge nito. Kasi yun ang foundation no? Dahil in the long run ma-upgrade din naman yung nalalaman mo. Kaya sa mga bonsai enthusiast at saka mga baguhan, enjoy nyo lang yung process. Sumigi lang kayo ng sumigi. Subok lang ng subok.
Ganon. Kasi hindi nyo yan malalaman kung hindi nyo yan gagawin o susubukan. Tulad ko, nagaganda na ako dyan sa tibig. Ayan, sinusubukan ko ng sinusubukan, tama? So ito, sa workshop na natin yan putulin. Total maigsi naman diba? O, ganyan. Ayos. Minsan lang naman tayo mapunta rito. Lubos-lubusin na natin. Tingnan pa natin dun sa dulo. Parang meron pa ako nakita Kaya lang, sobrang masukal. Ito kaya, tingnan natin. Straight ito. Pero, titingnan natin yung nibari niyan kung maganda na. Nauuga lang Madali lang mauga. Tingnan natin kung meron siyang ugat na maganda. Ayan. Paliwanag ko lang sa inyo sandali. Ito, straight ito. Kaya lang, tandaan nyo, katulad ng sinasabi ko kasi, magpuputol tayo pababa. Ngayon ang dapat na mabuhay nating base dito, ito. Yan yan. Magkakaroon yan ng tapering. Pagka ganyan nyo yan na-imagine, ayan diba? May pa-triangle yan. May pa-triangular siya na effect tapering, diba? So, ibig sabihin, dito lang tayo, ito puputulin natin. Yan, puputulin ko diba straight siya kanina? Ngayon, ayan na. Straight pa rin pero may galaw na. May slanting na. Diba? Kaya dapat mabuhay natin yan dito. Ito ang ililitaw. Itong upper na to, yan. Yan ang magiging upper part niyan, yan. Yan, di ba? Nakatatlong materyales tayo rito. Ito ang pinaka merong attitude, di ba? Yung tinatawag na karakter. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sinuwerte tayo dito. Tara, tanim na natin to. Dahil may initial workshop na tayo dito dun sa venue, di ba? Nung sa site na kinuhanan natin. Dito sa final, lilinisin na lang natin at paiikliin natin yung mga pinagputulan, no? Tandaan natin na hindi naman final kung ano man yung pinopose natin na bonsai style, kasi lalo na kung naturalistic ang theme mo o kaya yung ibig sabihin ng style ng pagbobonsai. Kagaya ko, ako nag-aabang lang ako ng mga sanga kung saan yan tutubo. Tapos kung saan yung pinaka-tutubo na doon talaga magiging merong magandang style ng bonsai, yun lang ang sinusundan ko. Kumbaga yung puno rin mismo ang nasusunod. Kung meron man sigurong adjustments napaka-minimal lang. Ganun lang, yun ang style na ginagawa. Ngayon, meron na naman akong 3 at aabangan ninyo na aalaga natin at tibig Phycoseptica.